gaano mo pinagsisisihan yung nangyari sa'yo? Nagsisisi naman po kasi hindi nakapagtapos, pero hindi naman po kasi may blessing din naman po binigay sa akin. Kumbaga, Ang ano na lang po, magtatapos po pa rin po ako ng pag-aaral. Siguro pag lumaki na din po to yung anak ko. balak mong mag-aral ulit. Opo. Maganda yun dahil para mas may maganda kang kinabukasang maibibigay sa anak mo, di ba? Ayan, good morning mga kababayan, no? At may isa tayo ditong pupuntahan na isa nating kababayan na talagang halos napakabata pang nag-asawa, no? Ayan, tao po. Ayan, patuloy. Grabe. Ito sila, oh. At inilapit kayo sa amin, be, ng mga kapitbahay niyo. Ano bang pangalan mo? Rodeline po. Si Rodeline. Ilan taon ka na, Rodeline? 16 po. 16 years old. Napakabata mo pa, be. Grabe, ayun yung baby niya, oh. Grabe yung bahay niyo dito, be. Ano to? Ito yung ano mo? Pagkain mo ngayon? Ba't hindi mo tinatakpan, be? Baka mamaya madumihan. Kayo lang dito ng anak mo? Opo. Bali lang ano na yung anak mo, be? Ilang buwan na yan? Isang buwan po. Ay, isang buwan pa lang. Kamusta naman kayo dito? Ayos na. Yun yung pang araw-araw niya. Kamusta? Kamusta yung buhay mo? Mahirap naman po kasi minsan po walang pagkain. Kasi tatlong beses lang po nasahod yung sahod ko sa isang linggo. Bakit 3 beses lang? Hindi ba siya tuloy-tuloy sa pagka-construction? Tuloy-tuloy naman po. Kaso po, Miyerkules, Sabado lang pong sahod. Pero paano niya napagkakasya yun sa loob ng isang linggo? Yung sinasahod niya na yun. Pinagkakasya po namin kung saan umabot. Pero asan ang ano mo, be? Ang mga magulang mo? Yung magulang ko po nasa Bicol po. Bicol din. Pero paano ka napadpad dito sa Laguna? Taga dito po yung tatay ko. Yung papa mo. Bali separate na sila. Kahiwalay Hindi na. po. Ano lang po, doon lang po nag-aaral yung mga kapatid ko po. Pero itong yung napangasawa mo, talagang taga dito. Hindi po, taga Los Baños po siya. Paano mo siya nakilala? Dito po siya nagtatrabaho. Pero dito sa bahay niyo, kayo lang ang nakatira. Opo. Yung magulang nung asawa mo. Nandun po sa kanila. Grabe, no, sobrang kalat nga dito sa bahay niyo. Ayun, nahiya siya kanina na magpapasok kasi makalat daw. Pero naintindihan naman namin, be, dahil alam namin nakakapanganak mo pa lang at hindi mo pa talaga kayang magkikilos dahil talagang ang liit pa ng anak mo. At syempre may binat pa, di ba? Pero noon, be, nung ilang taon ka nang nag-asawa ka? 15 po. 15. Tapos ngayon 16 ka na. Opo. Maral ka noon. Opo. Anong mo na grade? 9 po. Dapat po ngayong taon graduating na po ako. Pero di po ako nakapagtapos. Pero gaano mo pinagsisisihan yung nangyari sa'yo? Nagsisisi naman po kasi hindi nakapagtapos. Pero hindi naman po kasi may blessing din naman po binigay sa akin. Kumbaga, Ano na lang po, magtatapos po pa rin po ako ng pag-aaral. Siguro pag lumaki na din po to yung anak ko. balak mong mag-aral ulit. Opo. Maganda yun dahil para mas may maganda kang kinabukasang maibibigay sa anak mo, di ba? Pero sa sa ngayon, ano yung maipapayo mo sa mga kabataan na talagang halos na natutokso sa mga bagay na hindi pa dapat nilang gawin? Huwag magpadala sa tukso kasi napakahirap ng buhay ngayon. Sobra. Yun lang po. Paano yung nyo, be, yung pagkain nyo, yung pangangailangan ni baby mo? Na ibibigay nyo naman ba yun? Nabibigay naman po kasi tumutulong din naman po yung magulang ng asawa ko minsan po. Minsan lang. Bakit parang naiiyak ka? Huwag kang maiiyak sa akin na i-share ko yung mo, hirap na pinagdadaanan mo. Kasi lahat naman ng tao talagang dumaranas ng hirap ngayon. Bakit? Matulungan niyo po kami sa pagbili ng mga pagkain po namin pang araw-araw. Yun lang po. Bakit minsan may nararanasan yung hindi kumain?
Eh, paano yun? Tulad niyan, sa'yo ata na ata. Nagawa po ng paraan yung asawa ko para mangutang po ng pagkain namin. Pero ngayon kumain ka na. Opo, tapos na po. Kasi parang namumutla ka. Ano namang inulam mo? Biling ulam po. Lutong ulam. Kapag gano'n, sinong nag-aalalay sa'yo na ano, tulad niyan, hindi ka pa yata nakakalabas. Lumabas ka na ba dyan sa labas? Opo. Nakakabili ka na sa tindahan? Opo. Pero mag-iingat ka pa rin. Tulad kanina, naabutan kita, nakapaa. Huwag ka nagpapaa kasi may binat pa yan, baka mamaya mapano ka. Diba? Tapos, ayan, bilang nagkaroon ka ng maagang anak, o dapat maging lesson na hindi dapat maging mapusok. At laging unahin yung pinapayo ng ibang tao, ng magulang natin, dahil hindi lahat ng desisyon natin tama, di ba? At sana maging maayos din yung buhay nyo kahit papano para sa anak nyo. O, di ba, malay mo sa sunod makapag-aral ka talaga. At nung bali ngayon paabutan kita, Ben, nung sana makatulong kahit papano para sa anak mo, para sa'yo, pambili-bili mo ng pagkain para hindi ka nalilipasan ng gutom. Kasi mahirap pag nabinat, lalo't bagong panganak ka pa lang. Sana makatulong, Rodalyn, ha? O, ito para sa'yo, bili ka ng pagkain mo, ha? Para may pagkain ka at para hindi ka nalilipasan ng gutom. Opo. At anong gusto mong sabihin? Maraming salamat po. Mag-iingat ka lagi dito, ha? Opo. Tapos pag wala kang ginagawa, ligpit-ligpit mo yung iba yung para hindi kayo makalat at Opo. para safe yung baby mo. Kasi yung mga kalat na ganyan, pwede yung pag-anuhan ng mga lamok, di ba? Opo. At ayun po mga kababayan, no? Ang kwento ng buhay ni Rodalyn at ng kanyang anak. At maraming salamat po and God bless po mga kababayan.